Sa maikling panahon, maraming bagay ang biglang nagbago sa Iran. Ang Iran ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East. May mga kakampi ito sa iba't ibang lugar at may malaking impluwensya sa ibang mga bansa. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. May mga nagsasabi na may kapalit ang mga nangyari at may presyo raw na babayaran si Donald Trump. Halo-halo ang nararamdaman ng mga tao. May mga nagdiriwang at may mga naghahanda para sa posibleng paghihiganti. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang si Crown Prince Reza Pahlavi ay unti-unting nagiging sentro ng suporta ng maraming Iranian sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga bagong opisyal at kumander ng dating pamahalaan ay tila nawawalan na ng kontrol sa sitwasyon. Habang lumilipas ang mga oras, mas nagiging malinaw na ang nangyayari sa Iran ay maaaring makaapekto sa buong mundo. Milyon-milyong Iranian ang nagdiriwang sa mga lansangan. Para sa kanila, ito ang pagtatapos ng maraming taon ng mahigpit na patakaran, pang-aabuso at matagal na pagkahiwalay ng bansa sa ekonomiya ng mundo. Makikita sa mga video ang mga taong sumasayaw at nagtitipon sa mga kalsada. Ngunit sa kabilang panig, naroon pa rin ang mga natitirang taga-suporta ng dating pamahalaan. Makikita sa ilang broadcast ang mga opisyal na umiiyak at nangangakong gaganti sa mga nangyari, lalo na matapos mamatay ang kanilang pinakamataas na leader. Kasabay nito, may mga ulat na nagsasabing ang ilang bahagi ng Iranian Army ay maaaring magsimulang kumalas sa kasalukuyang pamahalaan. Kung mangyari iyon, posibleng tuluyang magbago ang takbo ng sitwasyon sa bansa. Para sa Middle East, maaaring ito na ang pagtatapos ng isang panahon na tumagal ng maraming dekada. Ang nangyayari ngayon ay hindi na simpleng protesta sa kalsada. Para sa maraming Iranian, ito ay naging direktang labanan sa loob ng bansa. Isa itong civil conflict na may layuning baguhin ang pamahalaan at tukuyin kung ano ang magiging kinabukasan ng Iran. Matapos ang pagkamatay ni Ali Khamenei, dalawang magkaibang eksena ang naririnig sa Tehran. May mga sigaw ng kalayaan at pagdiriwang. Sa mga underground military headquarters ng mga namumuno sa bansa, patuloy namang naririnig ang paghahanda para sa posibleng paghihiganti. Ang nangyari noong gabi ng March 1 ay hindi lamang simpleng pagbagsak ng isang pamahalaan na tumagal ng 47 years. Para sa maraming analyst, maaring ito ang simula ng sunod-sunod na mga pagbabago na maaring makaapekto sa ekonomiya at politika ng mundo. Maaring maapektuhan ang presyo ng langis sa buong mundo. Maaring magbago ang relasyon ng mga malalakas na bansa. At sa loob mismo ng Iran, maaring magsimula ang matinding labanan para sa bansa. Sa puntong ito, ang digmaan ay hindi na lamang nangyayari sa labas ng bansa. Nasa loob na ito mismo ng Tehran at ang mga mamamayan ng Iran ay lumalabas sa mga lansangan bilang iisang boses upang suportahan si Reza Pahlavi. Hindi lamang sa Tehran makikita ang mga pagdiriwang. Mula London hanggang Washington, maraming Iranian diaspora ang nagtitipon at nagdiriwang. Sa loob ng maraming taon, namuhay ang mga tao sa Iran sa ilalim ng matinding presyon. Dahil dito, unti-unting naipon ang galit at pagkadismaya ng marami. Ang galit na matagal nang pinipigil ng pamahalaan ay tila sumabog nang makumpirma ang pagkamatay ng kanilang leader. Ang nangyari sa mga lansangan ay hindi lamang isang political celebration. Para sa marami, malinaw itong senyales na bumagsak na ang sistemang nagsimula pa noong 1979. Napuno ang mga kalsada ng mga tao na hindi na natatakot sa mga security forces. Sumisigaw sila ng mga chant tulad ng "Khamenei is dead, Iran is free." Habang ipinapakita ang kanilang saya dahil pakiramdam nila ay malaya na sila mula sa dating pamahalaan. At sa mismong sandaling iyon, naglabas ng isang makasaysayang manifesto si Crown Prince Reza Pahlavi. Sa kanyang pahayag, inihambing niya si Khamenei sa isang masamang pinuno mula sa kilalang kwentong Persian na Shahnameh. Ayon kay Reza Pahlavi, Ali Khamenei, ang zahak ng ating panahon na sumira sa buhay ng maraming anak ng Iran ay wala na. Nanawagan din si Reza Pahlavi sa mga natitirang opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya na sumuko na sila sa mamamayan ng Iran at suportahan ang plano para sa paglipat ng pamumuno. Maraming Iranian ang sumigaw ng mga chant bilang suporta kay Pahlavi. Para sa kanila, hindi lang basta patalsikin ang kasalukuyang pamumuno ang layunin. Gusto nilang ibalik ang monarchy na nawala noong 1979. Sa lungsod ng Nurabad, mismong mga mamamayan ang nagkontrol sa lugar. Nagkaroon pa ng mga protest march malapit sa ilang military base. Ang ganitong eksena ay isang malaking pagbabago sa lipunan.
Kapag napakaraming tao ang sabay-sabay na lumalabas sa kalsada kahit may panganib, ibig sabihin ay nalampasan na nila ang matagal na takot na pumipigil sa kanila. Isa pang mahalagang detalye ang napansin ng mga nagmamasid, ang Revolutionary Guard at ang mga milisya na matagal ng kakampi ng pamahalaan ay hindi agad nakapagbigay ng malakas na sagot laban sa mga tao sa lansangan. Para sa marami, malinaw itong senyales na may problema na sa utos at pamumuno sa loob ng militar. Kapag nagiging magulo ang mga utos sa loob ng militar, mas lumalakas ang loob ng mga tao na tutulan ng pamahalaan. At hindi lang sa loob ng Iran naramdaman ang reaksyon. Ang mga Iranian na matagal nang nakatira sa ibang bansa ay nagtipon din upang ipagdiwang ang pangyayari. Sa pamamagitan ng social media, mabilis silang nag-organisa ng mga pagtitipon. May mga post pa na nag-aanyaya sa mga tao na ipagdiwang ang weekend sa pamamagitan ng pagkain sa Iranian restaurants, pakikinig sa Iranian music at pagpapakita ng suporta sa kultura ng Iran. Kasabay nito muling kumalat sa internet ang mga larawan ng Iran bago ang 1979. Ito ang panahon bago ang Islamic Revolution, kung kailan ibang-iba ang sistema ng pamahalaan ng bansa. Para sa maraming Iranian, ang pagbabahagi ng mga larawang iyon ay isang paraan ng pagtanggi sa kasalukuyang pamahalaan. Isa rin itong paraan upang ipakita na gusto nilang bumalik sa mas modernong pamumuhay. May mga slogan pa na nagsasabing balang araw ay sasayawan ang puntod ni Khamenei. Para sa mga analyst, ipinapakita ng mga ganitong pahayag na matagal nang nawalan ng tiwala ang maraming mamamayan sa pamahalaan. Sa parehong panahon nagsimulang kumilos ang mga armadong grupo na kakampi ng Iran sa ibang bansa. Ang ilang milisya sa Iraq ay sumali na sa labanan. Ang mga Houthi sa Yemen ay muling nagpakita ng presensya sa Red Sea. Sa loob lamang ng maikling panahon, ilang bansa ang nakaranas ng mga missile attack. Para sa mga eksperto, malinaw na nagsisimula pa lamang ang mas malaking digmaan sa lugar. Mapanganib ang mga pagbabanta na ito. Ngunit may isang napakahalagang bagay na nagbago. Ang mga utos at pagbabanta ay tila wala ng malinaw na leader na nagko-coordinate sa likod ng mga ito. Ang pagkamatay ni Ali Khamenei at ang pagkawala ng 40 commanders ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa pamumuno ng militar. Dahil dito, maaaring hindi na maayos ang komunikasyon ng mga missile units. Isang malinaw na halimbawa nito ang insidente kung saan tinamaan ng Iran ang sarili nitong barko sa tinatawag na friendly fire. Para sa mga analyst, ito ay senyales na magulo na ang command system ng militar. Hindi rin buo ang tinatawag na axis of resistance. May mga armadong grupo sa Iraq na sumali sa gulo. Ngunit ang grupong Asaib Ahal al-Haq ay nagsabing handa silang ibaba ang kanilang mga armas. Sa Lebanon at Yemen, ang ilang kakampi ng Iran tulad ng Hezbollah at ang mga Houthi ay tila nagdadalawang isip na rin kung sasali pa sa gulo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon, iisa na lamang ang tanong para sa kanila. Katapatan ba sa Iran o sariling kaligtasan? Dahil dito, ang dating magkakampi ay tila nagiging magkakahiwalay na grupo na kumikilos ayon sa sarili nilang interes. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang tungkol sa mga armas o sa mga labanan. Ito rin ay tungkol sa mga desisyon ng mga tao sa loob ng sistema. Kapag ang isang opisyal o sundalo ay nagsimulang magduda sa mga utos na kanyang natatanggap, maaaring magbago ang takbo ng buong sitwasyon. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, ang isang simpleng desisyon ng ilang opisyal ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang pamahalaan. Sa puntong ito, may isang mahalagang bagay na kailangang maintindihan. Ang pinakamahalagang laban sa sitwasyong ito ay hindi lamang sa himpapawid o sa dagat. Hindi ito tungkol sa F-35 jets na lumilipad sa itaas. Hindi rin ito tungkol sa mga warship na nagbabantay sa Strait of Hormuz. At hindi rin ito tungkol sa mga taong nagpoprotesta sa mga lansangan ng Tehran. Ang pinakamahalagang laban ngayon ay nasa loob ng Iranian Army. Nasa isip ng mga opisyal at commander. Dito nakatuon ang tunay na plano ng manifesto ni Reza Pahlavi. Ang manifesto na inilabas niya ay hindi lang simpleng pakiusap. Isa itong malinaw na babala at isang alok ng ibang direksyon para sa bansa. Kapag ang isang tao ay nagsabing ibigay sa kanya ang pamahalaan, hindi iyon simpleng request para itong pag-aalok ng alternatibong pamumuno. At ngayon ang ideyang iyon ang nagtatanong sa bawat opisyal ng Iran ng parehong tanong. Kanino sila papanig? Sa kasalukuyang pamahalaan o sa posibleng bagong pamumuno? Dito makikita ang pangunahing plano ni Pahlavi. Hindi lamang niya hinikayat ang mga tao na lumabas sa mga lansangan. Sinubukan din niyang magbigay ng tinatawag na Golden Bridge para sa militar.
Ang ibig sabihin nito ay isang paraan para makalipat ng panig ang mga sundalo nang hindi sila paparusahan. Ang mensahe niya ay simple, sumuko kayo at patatawarin kayo. Isa itong lumang taktika na matagal nang ginagamit sa mga revolusyon. Sa kabilang panig ng krisis na ito ay isang pamahalaan na tila halos gumuho na. Napatay ang ilan sa kanilang mga commander, namatay ang kanilang pinakamataas na leader, at nasira ang karamihan sa kanilang air defense system. Samantala, ang mga mamamayan ng bansa ay nasa mga lansangan na. Ang pansamantalang leader na si Arabi ay tila walang gaanong suporta. Ang dating defense minister ay tinanggal pa sa posisyon. Para sa maraming nagmamasid, ito ay malinaw na senyales na kahit ang pamahalaan ay hindi na nagtitiwala sa sarili nitong mga general. Sa kabilang panig naman ay si Crown Prince Reza Pahlavi. Sa maraming lugar sinasalubong siya ng sigaw ng mga tao na long live the king. May malakas siyang suporta mula sa mga Iranian na nakatira sa ibang bansa. May tulong din siyang nakukuha mula sa United States at Israel. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang mensahe ay hindi lamang para sa mga ordinaryong mamamayan. Direkta itong nakatuon sa militar, pulisya at mga security forces ng Iran. Ayon sa kanya, ang mga armas ninyo ay dapat gamitin upang ipagtanggol ang bansang Iran. Sa madaling salita, nag-alok siya ng kapatawaran o amnesty sa sinumang pipili na kumampi sa mamamayan. Ang tunay na layunin ng kanyang manifesto ay hindi para sa mga sibilyan. Ito ay para sa buong security system ng bansa. Direkta niyang kinausap ang army, law enforcement at maging ang mga security units. Hiniling niya sa kanila na gamitin ang kanilang armas hindi upang ipagtanggol ang kasalukuyang pamahalaan, kundi upang protektahan ang mga Iranian. Hindi ito bagong nangyari sa kasaysayan ng Iran. Noong 1979 revolution, kahit ang ilang general na tapat sa Shah ay biglang kumampi sa kabilang panig. May bahagi ng militar na bumalik na lamang sa kanilang barracks at nagsabing, kasama namin ang mga tao. Ngayon may posibilidad na mangyari muli ang ganitong eksena. Sa pagkakataong ito, ang militar ng kasalukuyang pamahalaan ang maaaring umatras sa kanilang mga barracks matapos marinig ang panawagan ni Pahlavi. Ang pahayag ng pamahalaan na maglalagay sila ng bagong mga commander ay tila walang gaanong bigat, maaaring magtalaga ng bagong opisyal. Ngunit ang tanong ay kung kanino magiging tapat ang taong iyon. Sa isang pamahalaang tila nawawala na ang kontrol o sa milyon-milyong mamamayan na nasa mga lansangan. Alam din ng marami na dati nang may mga opisyal na sumuporta kay Pahlavi. May ilan pa nga na naging lihim na taga-suporta niya. Kaya posible na ang mga bagong commander ay gagawa rin ng parehong pag-iisip. Maililigtas pa ba ang barkong ito o panahon na para tumalon bago ito tuluyang lumubog? Ang mensahe ni Pahlavi sa militar ay paulit-ulit na malinaw. Gamitin ang armas upang ipagtanggol ang mamamayan. Huwag gamitin ang mga ito upang ipagtanggol ang bumabagsak na pamahalaan. Para sa mga analyst, malinaw ang ibig sabihin nito. Ang ganitong pahayag ay maaaring magdulot ng duda sa isip ng mga opisyal at sundalo. At sa panahon ng krisis, ang duda sa loob ng militar ay maaaring magbago ng direksyon ng buong bansa. Sa kasaysayan, ganito madalas bumabagsak ang mga pamahalaan. Hindi lamang dahil sa labanan sa labas, kundi dahil sa pagbabago ng loob ng mismong militar. Ganito rin ang nangyari sa Romania noong bumagsak ang pamahalaan ni Nicolae Ceausescu. Sa simula tila kontrolado pa ng pamahalaan ang sitwasyon. Ngunit nang magsimulang magbago ang panig ng militar, mabilis na nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyang bumagsak ang buong sistema ng pamumuno. Para sa maraming nagmamasid, maaring mangyari rin ang ganitong uri ng pagbabago sa Iran. At kung mangyari iyon, hindi lamang Iran ang maaapektuhan. Ang buong balanse ng kapangyarihan sa Middle East ay maaring magbago. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi lamang mga salita ang lumalabas mula sa pamahalaan ng Iran. Sa loob ng bansa, muling ginamit ang isang makapangyarihang simbolo, isang pulang bandila ng paghihiganti ang itinaas sa simboryo ng Jamkaran Mosque, malapit sa lungsod ng Qom. Sa tradisyon ng Shiite Islam, ang pulang bandilang ito ay tanda na may dugo na kailangang ipaghiganti. Ginamit din ng parehong simbolo matapos mapatay si Qasem Soleimani, ang dating commander ng Quds Force. Ang pagtaas ng bandilang ito ay isang malinaw na mensahe. Ayon sa pamahalaan, hindi raw mananatiling walang kapalit ang dugo ng kanilang leader. Sinabi nilang gagawin nila ang paghihiganti gamit ang lakas. Hindi rin nagtagal naglabas ng matinding pahayag ang Khatam al-Anbiya Headquarters. Ito ay isa sa pinakamahalagang military command center ng Iran.
Ayon sa kanilang statement, ang ideya ng resistance na bumuo sa bansa ay hindi mawawala kahit mamatay ang isang leader. Sinabi rin nila na maaaring makaranas ng mabibigat na pag-atake ang Iran, ngunit hindi raw sila susuko sa impluwensya ng United States at Israel. Ang mga panata ng paghihiganti ay mabilis na naging direktang pagbabanta. Ayon sa Iranian National Security Council, haharap ang United States at Israel sa lakas na hindi pa nila naranasan dati. Samantala, inanunsyo ng Revolutionary Guards na mayroon silang 5 taong plano ng digmaan laban sa kanilang mga kaaway. May mga ulat din na nagpapakita ng mapa ng mga missile ng Iran. Ang mga missile na ito ay may abot na hanggang 2,000 kilometers. Ibig sabihin kaya nitong umabot sa maraming bahagi ng Middle East at maging sa ilang lugar sa Europe. Mabilis ding sumagot si Donald Trump. Ayon sa kanya, kung maglulunsad ng matinding paghihiganti ang Iran, sasagutin ito ng United States ng puwersang hindi pa raw nakita kailanman. Ngunit may isa pa siyang mensahe na direktang para sa mamamayan ng Iran. Sinabi niya, "I made you a promise and I fulfilled that promise. The rest is up to you. We will be there to help." Kasabay nito, may mga mensahe mula sa ilang Western sources na nagsasabing hindi ang Iranian people ang kanilang kaaway. Ayon sa kanila, ang tunay na problema ay ang mga leader na namumuno sa bansa. Sa loob naman ng Iran, nagsimulang maglabas ng mga video ang ilang miyembro ng Revolutionary Guards. Sa mga video na ito, nagbabanta sila ng panibagong missile attacks laban sa mga kaaway ng bansa. Ang mga target na ito ay maaaring nasa loob o labas ng Iran. Ayon sa kanilang mensahe, ang mga nangyayari ngayon ay simula pa lamang. Sa puntong ito, tila handa ang pamahalaan na gumamit ng mas matinding lakas upang manatili sa kapangyarihan. May mga ulat na ang mga natitirang taga-suporta ng pamahalaan ay hinihikayat na lumabas sa mga lansangan. Sa ilang lugar may mga rally kung saan sumisigaw ang mga tao ng mga slogan tulad ng Death to America. Para sa maraming analyst, maaring magbukas ito ng mas mapanganib na yugto ng krisis. Kung patuloy na mahahati ang lipunan ng Iran, maaaring lumala ang sitwasyon. Sa isang panig ay ang mga nagdiriwang sa pagbagsak ng lumang sistema. Sa kabilang panig naman ay ang mga taong naghahangad ng paghihiganti. Kung magpapatuloy ang paghahating ito, maaring mauwi ang bansa sa isang madugo at magulong civil conflict. Ngunit may isang mahalagang bagay na kailangang tandaan. Ang maaaring pumigil sa mga missile attacks, proxy forces at mga panata ng paghihiganti ay hindi lamang ang aircraft carriers ng Pentagon, hindi lamang ang F-35 jets ng Israel at hindi lamang ang Tomahawk missiles ng Amerika. Kayang tamaan ng mga armas na iyon ang mga puwersa ng pamahalaan. Ngunit ang maaaring tuluyang magpabagsak dito ay ang mismong mamamayan ng Iran. Ito ang punto na direktang sinabi ni Donald Trump, "I made a promise to you and I fulfilled that promise. The rest will be up to you." Para sa maraming analyst, isa ito sa pinakamalinaw na pahiwatig mula sa isang US President tungkol sa posibilidad ng pagbabago ng pamahalaan sa Iran. Ngunit may malinaw ding hangganan ang mensaheng yon. Maaaring umatake ang United States mula sa himpapawid. Maaari rin silang magbigay ng intelligence support. Ngunit ang laban sa lupa ay nasa kamay ng mismong mga Iranian. Nagpadala rin ng mensahe si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mamamayan ng Iran. Ayon sa kanya, sa mga susunod na araw ay libu-libong target na may kaugnayan sa kasalukuyang pamahalaan ang tatamaan at neutralize. Sinabi rin niyang layunin nilang lumikha ng mga kondisyon upang maging posible ang paglaya ng mga Iranian. Idinagdag pa niya ang isang malinaw na panawagan. Huwag manatiling tahimik ang mga mamamayan ng Iran. Darating ang sandali na kailangan nilang lumabas sa mga lansangan at ipakita ang kanilang boses. Para sa maraming nagmamasid, ang ganitong mga pahayag ay hindi karaniwang political speech lamang. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi lamang digmaan ng mga armas ang nangyayari. Ito rin ay digmaan ng kalooban, desisyon at paninindigan ng isang buong bansa. Sa planong ito, ang mga kilos protesta sa loob ng Iran ay nagiging bahagi ng estratehiya sa digmaan. Kung lalabas ang mas maraming tao sa mga lansangan, mapipilitan ang mga security forces na mag-focus sa loob ng bansa. At kung mangyari iyon, mababawasan ang kanilang kakayahang harapin ang mga panlabas na kaaway. Sa gitna ng sitwasyong ito ay si Reza Pahlavi. Sa labas ng Iran, winawasak ng air power ng United States at Israel ang kakayahan militar ng pamahalaan. Sa loob naman ng bansa, unti-unting pinapahina ng mga kilos ng mamamayan ang suporta sa kasalukuyang pamumuno. Kasabay nito, ang panawagan ni Pahlavi sa mga puwersa ng Estado na sumuko
ay unti-unting binabasag ang huling sandata ng pamahalaan, ang katapatan ng sarili nitong militar. Kapag pinagsama ang tatlong puwersang ito, ang airstrikes mula sa labas, ang suporta ng mamamayan sa loob, at ang paghina ng katapatan ng militar, mas lalo pang humihina ang pamahalaan. Sa kasaysayan, ganito madalas bumabagsak ang mga pamahalaan. Samantala sinasabi ng ilang opisyal ng pamahalaan na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ayon kay Aragchi, everything is very well organized. Ngunit para sa maraming nagmamasid, isang pangungusap lamang mula kay Pahlavi ang maaring maging mas makapangyarihan kaysa sa buong sistema ng pamahalaan. Simple lang ang sinabi niya. Ang mga armas ninyo ay para ipagtanggol ang mga tao. Ang mensaheng ito ay hindi lamang utos o slogan. Direkta itong tumatama sa konsensya ng isang opisyal o sundalo. At sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, mas malakas ang konsensya kaysa sa utos mula sa itaas. Ang Iran ngayon ay nasa isang mahalagang sandali sa kasaysayan nito. Maaring mauwi ito sa isang madugo at magulong labanan sa loob ng bansa. Ngunit maaari ring mangyari ang kabaligtaran. Maaring magsimula ang isang bagong panahon matapos ang 47 taon ng pamumuno ng isang relihiyosong pamahalaan. Ano man ang mangyari, malinaw na may nagbago na. Ang dating ayos at balanse sa Middle East ay maaaring hindi na maging pareho pagkatapos ng mga pangyayaring ito. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang bawat desisyon. Ang gagawin ng mga sundalo, ang pipiliin ng mga opisyal at ang lakas ng loob ng mga mamamayan ay maaaring makaapekto sa mga susunod na araw. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang sitwasyon sa Iran ay patuloy na nagbabago bawat oras. Ang mga pangyayari sa loob ng bansa ay hindi lamang pinapanood ng mga Iranian. Pinapanood din ito ng buong mundo. Habang tumatagal ang krisis, lalong nagiging malinaw na hindi lamang ito tungkol sa isang bansa o isang leader. Ang nangyayari sa Iran ay maaaring magkaroon ng epekto sa maraming lugar sa mundo. Ang bawat galaw ng militar, bawat pahayag ng mga leader, at bawat kilos ng mga mamamayan ay sinusubaybayan ng mabuti ng ibang mga bansa. Para sa maraming eksperto, ang mga ganitong sandali sa kasaysayan ay bihirang mangyari. Ito ang mga panahon kung kailan maaring magbago ang direksyon ng isang buong bansa sa loob lamang ng maikling panahon. Minsan ang mga desisyong ginagawa sa gitna ng krisis ang nagtatakda kung ano ang magiging kinabukasan ng isang bansa sa loob ng maraming taon. Sa Iran ngayon, maraming tao ang nakatingin sa parehong tanong. Ano ang susunod na mangyayari? Mananatili ba ang kasalukuyang sistema o magsisimula ang isang bagong uri ng pamumuno? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang mga pangyayaring nangyayari ngayon ay maaaring maging bahagi ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Iran. Sa mga newsroom, mga opisina ng pamahalaan at mga research centers sa iba't ibang bansa, patuloy na sinusuri ng mga eksperto ang bawat balita na lumalabas mula sa Iran. Para sa kanila, mahalagang maintindihan kung paano maaaring magbago ang sitwasyon sa bahaging ito ng mundo. Ang Iran ay matagal nang may malaking papel sa politika at seguridad ng lugar. Dahil dito, ang anumang pagbabago sa pamumuno ng bansa ay maaaring makaapekto sa maraming bagay. Maaring maapektuhan ang kalakalan ng langis, maaring magbago ang relasyon ng mga bansa, at maaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa mas malaking bahagi ng mundo. Sa kasaysayan, may mga sandali na ang mga pangyayari sa loob ng isang bansa ay nagiging simula ng mas malalaking pagbabago, at maaaring isa ito sa mga sandaling iyon. Sa mga susunod na araw, patuloy na babantayan ng mundo ang bawat galaw sa Iran, ang bawat pahayag ng mga lider, ang bawat kilos ng militar, at ang bawat protesta sa mga lansangan ay maaaring magbago sa direksyon ng bansa. Dahil mahalagang bansa ang Iran sa bahaging ito ng mundo, anumang mangyari dito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa Middle East kundi pati sa buong mundo. At sa huli, ang huling salita sa krisis na ito ay maaaring hindi manggaling sa mga missile o bomba. Maaring manggaling ito sa milyon-milyong taong nasa mga lansangan ng Tehran.